Welcome back to another video. So, in this video, pag-uusapan natin ang work. So, by definition, ang work is yung dot product ng force and displacement. So, kung isusulat natin yung formula niya in terms dun sa dot product, ganitong magiging kalabasan. Magnitude of force times the magnitude of displacement, letter dito, times sa magnitude ng displacement times cosine theta. Ganyan ang pagsulat ng dot product. So, bali, ang formula natin for work is force times displacement times cosine theta. So, ano ba ibig sabihin ng theta na yan? Yung angle na meron dito sa dot product. Kasi minsan, ang force and displacement, magkaiba ng direction. For example na lang, meron yung force ina-exert siya sa ganitong direction, and then yung displacement papunta siya dito. So, magkasalungat. May mga instances na ganyan. O kaya naman, yung force is exerted siya sa ganitong direction, pero yung displacement, papunta siya dito. So, merong angle na nakikreate dito. Pero meron din namang kadalasang instances naman is, same ang direction, o same ang displacement, same din ang direction ng force. So, kapag ganitong same ang direction ng force and displacement, meron tayong angle of 0 degrees. Pero minsan, meron naman na yung force applied siya pag ganito, pataas, and then yung displacement pag ganito. Papunta siya dito sa right or sa left minsan. So, bali, ang nagiging angle dyan is 90 degrees. Ayan. Tatandaan natin na ang cosine ng 90 is equal to 0. So, kapag ang angle na nakikreate ng displacement and ng force or vice versa, ganyan, kung ito man yung force o yung displacement, basta nagpo-form sila ng 90 degree angle, ang work dyan ay 0. Walang work na nagagawa. So ngayon, bago tayo mag-proceed sa problem solving, ano ba yung mga formula dapat natin tandaan aside dito sa formula ng work? So, aside from formula ng work, kailangan din natin tandaan yung formula for potential energy. Potential energy is equal to mgh, or mass times acceleration due to gravity times height. Saka ang formula natin for kinetic energy. Ang formula natin for kinetic energy ay 1/2 times mass times velocity raised to 2. Ito yung tatlong formula na kadalasang ginagamit sa mga worded problems. So ngayon, let's proceed sa ating worded problems. Number 1. How much work is done by a shopper in pushing her grocery cart by a force of 32 newtons through a distance of 4.5 meters? So ngayon, identify natin yung given. So meron tayong given na 32 newtons. Ito yung force natin. Force of 32 newtons. And then meron tayong distance or displacement of 4.5 meters. So ngayon, illustrate natin. Yung shopper, kunyari ito yung cart. Kunyari, ito yung cart. Tinulak niya. Nag-exert siya ng force na 32 newtons. And then, at the same time, yung cart na tinutulak niya, nag-travel by 4.5 meters. So, kung mapapansin nyo, kapag nagtutulak lang naman talaga, wari, nagpupush ka ng cart or ng any object, diretso lang. So, same ang exertion ng force, yung pag-exert ng force, direction ng force, and then same din yung direction ng displacement natin. So ngayon, meron tayong angle of 0 degrees lang dito. So yan. So kapag ganyan na ang angle natin ay 0, pwede na nating i-disregard. Pwede na nating diretsong ipag-times lang ang ating force and yung displacement natin or distance. So para dito, sa pagkuha ng work dito, kailangan lang natin yung force times distance. Pwede na nating disregard yung cosine theta kasi cosine of 0 is equal to 1. So, wala din. So, dito, ang force natin, 32. And then, ang distance natin is 4.5. So, ngayon, i-calculator natin. 32 times 4.5 is equal to 144. So, ang sagot natin is 144 joules. Ang unit natin is joules. Ayan. So, ito yung sagot sa first worded problem natin. Number 2.
A 4 kilogram object moves a distance of 7.9 meters under the action of a constant force of 5.6 Newton. How much work is done on the object? So ngayon, meron tayong given na mass, which is 4 kilogram. And then meron tayong given na meron tayong given na mass na 4 kilogram. Meron tayong given na distance of 7.9 meters, and then meron tayong force na 5.6 Newton. So tanong is, how much work is done on the object? So ang ginagawa niya dito, sabi dito, 4 kilogram object moves a distance. So wala namang sinabing angle, and wala namang sinabing binuhat or nilagay sa kung saan. So understood na ang direction ng force natin and ng displacement ay same. So formula natin for work, pwede ulit natin gamitin lang yung force times displacement. So anong gagawin natin dun sa mass na 4 kilogram? So basically, gagawin lang natin dito is to ignore, pampagulo lang to. Binanggit lang na yung mass ng object is 4 kilograms, pero wala siyang participation o involvement sa pag-solve natin sa work. So ngayon, gagawin lang natin is yung force times displacement, which is 5.6 times sa ating displacement na 7.9. So ngayon, calculator natin. 5.6 times 7.9 is equivalent to 44.24. 44.24 joules. Ito yung sagot natin for worded problem number 2. Ayan, next problem na tayo. You pull your bag with a force of 30 newtons parallel to the ground towards your classroom 20 meters away. How much work will you do on your bag? So ngayon meron tayong force of 32 newtons, and then hinihila niya yung bag niya. At ang sabi dito, sa paghila niya sa bag niya, parallel to the ground. So diretso lang. So walang angle na na kasama dito sa problem na to. So ang degree of angle natin dito ay 0 degrees pa rin. And then sabi, ang displacement ay 20 meters. So ngayon, katulad lang din sa ng mga nauna nating sinolve, same lang din. Work is equal to force times displacement. So bali diretso lang ulit. 30 times 20. 30 times 20 is equal to 600. So ito ang sagot natin dito sa work sa third worded problem ay 600 joules. So madali lang kapag ang angle is 0 degrees. Kailangan lang i-analyze sa bawat problem. So ngayon, proceed tayo sa next. A crate is being lifted into a truck. If it is moved with a 2,470 newtons force and 3,650 joules of work, then how far is the crate being lifted? So ngayon, ang given natin is force and then work, 3,650 joules. Ang tinatanong is how far. So tinatanong yung displacement. So ngayon, ano bang formula for displacement? Tandaan natin, ang formula for work is force times to sa displacement. Ngayon, hindi natin kailangan isali yung cosine theta since walang angle na involved sa problem na to. So ngayon, magde-derive tayo para makuha ang formula for displacement. Sorry na capital letter D ko to. Dapat small lang. Ayan. Ayan. So ngayon, paano natin kukunin yung formula for displacement? So ganito lang gagawin natin. Since may F dito, para maalis yung F dito at letter D na lang matira, kailangan natin i-divide both sides by letter F. So ngayon, cancel na tong F dito. So ang formula natin for displacement is equal to work over force. So ang gagawin lang natin is 3,650 joules divided by 2,470 newtons. So ngayon, i-substitute natin. Or sulat ko muna dito. So para makita nyo lang. Yan, ito ang formula natin for displacement. Work over force. So ngayon, substitute natin. Yung work is 3,650. And then, ang natin, force is 2,470. So ngayon, i-calculator natin. 3,650 divided by 2,470. So
So ngayon 1.477, so i-round off na lang natin to 1.48. So ang sagot natin dito sa distance or displacement is 1.48 meters. Ayan, so ngayon proceed na tayo sa next worded problem. You must exert a force of 4.5 newtons on a book to slide it across a table. If you do 2.7 joules of work in the process, how far have you moved the book? So ngayon ulit, given ang ating work, which is 2.7 joules and force of 4.5 newtons. Ang pinapahanap ulit sa atin is distance, since sinatanong tayo how far. So ngayon, katulad nung kanina, nung na-derive na natin, ang formula natin for displacement or distance is work over force. So ngayon, meron tayong work na 2.7 joules. So, substitute na lang natin. 2.7, i-divide lang natin dito sa 4.5 newtons. So ngayon, calculator ulit. 2.7 divided by 4.5. So, 0.6. Sagot natin dito ay 0.6 meters. Yun na yung distance. O 0.60. Pareho lang. Meters. Yan. Ngayon, proceed tayo sa last worded problem. A porter pulls a 10 kg luggage along a level road for 5 meters by exerting a force of 20 newtons at angle of 30 degrees with the horizontal shoulder through a vertical distance of 1.5 meters and carries it for another 5 meters. How much work does he do in pulling, lifting, carrying the luggage on his shoulder? So, tatlong parts to. So, first dun tayo sa letter A, by pulling. So, ang sabi dito, yung porter daw, hinila niya yung 10 kg luggage along a level road for 5 meters by exerting a force of 20 newtons at angle of 30 degrees. So, ngayon, ano ba yung work na magagawa niya by pulling? So ngayon, kunyari ito yung luggage. Ito yung luggage and then hinila niya daw tong luggage na to, yung porter. Stickman na lang. Hinila niya yan, then meron siyang angle of 30 degrees. Ngayon, meron ng angle na involved. So ngayon, ang magiging formula natin for work is force times displacement times cosine theta. Ang angle natin ngayon ay 30 degrees. So ngayon, ano ba yung force? Force is 20 newtons. Distance 5. And then ang cosine nung angle which is 30 degrees. So ngayon, tingnan natin sa calculator ano yung sagot. 20 times 5 times cosine 30 is equivalent to 86.60. So, ang work na generate ng porter by pulling the luggage na elevated o may angle na 30 degrees ay 86.60 joules. Ito yung sagot natin sa first part. 86.60 joules. So, ngayon, proceed tayo sa second part. Burahin ko na to. So ngayon, sa second part, sinabi lifting. Kung yung luggage kanina, ito yung luggage kanina, after niyang hilain, binuhat niya na lang, itinaas niya na lang, pag ganito. So ngayon, ano ang tingin yung formula pwede natin gamitin? So kanina, doon sa tatlong formula na sinulat natin kanina, ang pwede natin gamitin is yung potential energy, or formula for potential energy. Ang formula for potential energy ay mass times acceleration due to gravity times height. Kasi ano yung height ba natin? Meron na tayong mass na 10 kg and then acceleration due to gravity laging 9.8, it's constant. Ang height na meron tayo ngayon is 1.5 meters. Bakit nasabing height yung 1.5 meters? Sinabi is vertical distance. Patayo. So ito yung height niya, 1.5 meters. So ngayon pwede na nating i-substitute. Kung ano man yung makukuha natin, yun na yun. So, meron tayong mass na 10, acceleration due to gravity na 9.8, and then meron tayong height na 1.5. So, ngayon, calculator ulit.
10 times 9.8 times sa height na 1.5, equivalent siya sa 147. So, ang force na na-generate, yung work na na-generate sa pagbuhat ng 10 kg luggage ay 147 newtons. So, tatandaan nyo dito na hindi natin kailangan yung angle since yung force in-apply siya pataas, binuhat, and then yung direction o nung displacement ay pataas. Mula sa baba, yung luggage tumaas. So, same sila. Ayan. So, sinasabi ko to kasi important to na mapaalala para doon sa next part nito, which is yung part C. So, ngayon, proceed na tayo sa part C. Putahin ko lang to. So, ngayon, sa part C, tinatanong, ano yung work na na-generate niya nung binuhat niya yung luggage sa balikat niya. So sabi dito kasi no, binuhat niya daw. After niya binuhat, nilagay niya sa shoulder niya yung luggage. Binitbit niya na naman yung luggage for another 5 meters. So after niya buhatin, nilakad niya yung luggage for 5 meters. So ganito, itinaas niya yung luggage. Kunyari ito yung luggage. So yung force pataas. Yung in-exert niyang force pataas. Pero inilakad niya yung luggage for 5 meters sa ganitong direction. 5 meters. So kung matatandaan nyo, doon sa sinabi natin doon sa first part o yung intro natin ng sa video na to, kapag ganito, nag-create na ng 90-degree angle, automatic na zero ang work natin. Kasi tingnan nyo, pataas, binuhat niya, nasa balikat niya na, and then nilakad niya papunta dito sa side na to or dito sa direction na to 5 meters. Nag-form o nag-create ng 90-degree angle. So ngayon, hindi natin alam yung force na na-exert. Pero kapag trinay natin na i-apply doon sa formula, force times doon sa distance, 5 times cosine theta. Ang ang angle natin ay 90, so magiging cosine 90. At alam natin na ang cosine 90 ay equivalent sa 0. So kahit ano pa man yung value ng force na to, at i-times sa 5, kapag ti-times sa cosine 90, which is 0, 0 pa rin ang kakalabasan. Kaya 0 joule. Walang work na nangyari dito. Kasi nga iba tong work na to, ang work by definition is dot product ng force and displacement. So, kasama pati yung angle. Kaya kailangan kino-consider yung angle. Sa mga nauna nating worded problems, hindi natin sinama yung angle since pareho ang direction ng force and displacement. Pero dito, magkaiba at nag-create ng 90-degree angle. Kaya, importante na sinama natin to. So, ang work na nagawa for part C ay 0 joules. So, ngayon, ito na yung mga sagot sa worded problems sa week 5 LAS natin. Ito yung solution. And then, sa next video, gagawin ko naman yung explanation for that product. See you in our next video and thank you for watching.